Marami ang nainip bakit hindi pa rin napirmahan ang kontrata sa pagbili ng JAS-39 Gripen, gayong nakahanda na ang Sweden para dito, at tanging Pilipinas na lang ang hinihintay. Ayon sa impormasyon, talagang mapipirmahan ang kontrata bago matapos ang taong ito. Naging metikuloso at matalino na nga lang ang ating Air Force at DND ngayon. Ilan sa mga balita nitong mga nakaraang linggo ay ang courtesy call ng dalawang ambasador sa Department of National Defense. Una ay ang courtesy call ng Sweden's Ambassador Annika Thunborg noong 14 ng Agosto, at ng European Union Ambassador to the Philippines Luc Veron noong 6 ng Setyembre. Sa parehong pagkakataon, tinalakay ng mga ambasador na ito ang iba't ibang concern nila sa seguridad sa rehiyon, at sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa mga impormasyon, ang European Union ay sangkot sa patuloy na pagkuha ng pamahalaan ng Pilipinas sa patuloy nitong programa sa modernisasyon. Ang pakay ng pagbisita muli ng ambasador ng Sweden ay hindi lamang tungkol sa pagpapatibay ng Memorandum of Understanding, ngunit mayroon ding iba pang mga bagay na pinaplansya. Si Ambassador Thunborg, kasama ang delegasyon ng Sweden, ay bumisita hindi lamang sa kagawaran ng pambansang depensa, ngunit nagkaroon din ng napakahalagang mga talakayan sa ilang high-ranking officials ng pamahalaan, sa ilang pagkakataon mula noong nakaraang taon. Naging mas madalas ang mga talakayang ito mula noong nilagdaan ang Memorandum of Understanding noong Hunyo. Hindi lahat ng mga pagbisitang ito ay pinapayagan ang media coverage. Napakahalaga ng mga talakayang iyon, lalo na sa pagkuha ng JAS-39 Gripen, dahil tinitiyak ng gobyerno ng Pilipinas na ang lahat tungkol sa Gripens na ipinangako ng SAB sa mga negosasyon nito sa buong yugto ng pre-procurement at pagpili, ay paplansyahin ng malinaw at nakasaad sa black and white documents. Ang lahat ng mga system na kasangkot sa pagkuha ng multirole fighters, mula sa mismong aircraft, at ang mga integrated weapon system, hanggang sa maintenance at mga spare parts para sa mga aircraft na iyon, ay kanilang pinaplansya. Bakit kailangang maging ganito kametikuloso ang gobyerno ng Pilipinas? Maaring ito ay upang maiwasan ang anumang mga problema na naranasan ng Philippine Air Force, tulad ng sa mga unang fighter aircraft acquisition ng Pilipinas, ang FA-50 mula sa Korean Aerospace, natutunan ng Air Force at ng Department of National Defense, ang mga aral na iyon, at ayaw nilang mararanasan ulit ang mga ganoong mga problema, sa pag-operate sa mga darating na Gripen na ito, ayaw na ng DND at PAF ng verbal agreement lamang. Si Secretary Gibo Teodoro, na isang piloto at isa ring abogado, ay lubos na nauunawaan ang masalimuot na mga negosasyong ito, lalo na tungkol sa mga multirole fighters. Sa kanyang pamumuno sa DND, titiyakin niya na ang PAF ay makakakuha ng isang tunay na may kakayahan at sopistikadong JAS-39 Gripen, na sustainable at magagamit ng PAF sa mahabang panahon, nang walang mga problema dahil lamang sa mga kakulangan ng mga spare parts at services. Ang 62 bilyong peso na halaga para sa proyektong ito, ay hindi isang simpleng halaga, at pera ito ng taumbayan, kaya dapat lamang itong magamit ng wasto. Kaya atin ngayong maintindihan, bakit hanggang ngayon ay di pa pinirmahan ang pagbili ng JAS-39 Gripen, hindi dahil kulang ang budget para dito, kundi dahil kailangan munang masiguro at malagay sa kontrata, na ang mga fighter aircrafts na ito ay magagamit ng Pilipinas sa mahabang panahon, at mananatili itong makakalipad sa lahat ng panahon. At ano ang kinalaman ng European Union dito? Ang Sweden ay miyembro ng European Union, at susundin nila ang mga regulasyong ipinataw ng European Union Code of Conduct on Arms Exports na ipinakilala noong 1998, at binago noong 2008. Sa regulasyong ito, ang EU ay may papel at authority sa pag-export ng anumang military technology sa isang tatanggap na bansa mula sa isa sa kanilang estadong miyembro. Mahalaga ang kanilang opinyon dahil ang iba't ibang spare parts ng ilang defense company sa Europa
ay pinagsama-samang binuo kasama ng kanilang mga kapwa-miyembrong estado ng EU, mula sa iba't ibang bahagi ng makinarya ng iba't ibang sasakyan hanggang sa pinakasopistikadong weapon system. Tulad ng France, Germany, Czech Republic, Italy, Belgium, Spain, at Sweden na siyang powerhouse ng Europe sa defense industry. At sa mga posibleng pagbili ng militar sa hinaharap mula sa Europe ngayong Horizon 3, ang European Union ay magkakaroon ng final say sa mga acquisition na iyon. Maaring ginagarantiyahan na ng Sweden ang pag-aproba ng EU, at ang embahador ng EU ay nasa negosasyon din sa pamahalaan ng Pilipinas, na isang positibong senyales. Bilang karagdagan, ang kasalukuyang political climate sa bansa, na higit na pala kaibigan sa European Union, hindi katulad sa nakaraang administrasyong Duterte, ang pagkuha ng approval mula sa gobyerno ng Sweden at EU, ay hindi na maging impossibly. Base sa mga nakikitang kooperasyon ng Sweden at EU, makikitang pinagsisikapan nilang magkaroon ng conclusion para sa JAS-39 Gripen acquisition, kaya ang target ng ating gobyerno, na maisapinal na ang pagbili sa taong ito, ang DND ay hindi maghihintay magpakailanman para sa mga multi-role fighters na ito. Matagal nang naghintay ang bansa na magkaroon ng multi-role fighters, at si Secretary Gibo Teodoro ay nagsisikap din na mapabilis na ang pagpapatupad ng AFP Modernization Program. Sa susunod na mga fighter jets acquisition ng Air Force, ay hindi na nakakagulat kung ating marinig, na ang ibang fighter aircrafts model maliban sa Saab at Lockheed Martin, na higit pang maasahan, ay sumali na rin sa pagpipilian ng ating Air Force. Matatandaan, na noong bago pa lang na-appoint bilang DND Secretary si Gibo Teodoro, ay kanya nang sinabi ang landas na tatahakin ng hukbong sandatahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nasisiguraduhin niyang mabili lahat ng mga kailangan, upang mapalakas ang depensa ng bansa. Ngunit kailangan ding masiguro, na ang mga kagamitan na bibilhin, ay laging handang magagamit sa lahat ng oras, at magagamit sa mahabang panahon. Isa pa sa kanyang binanggit, ang Pilipinas ay kailangang tumingin din sa iba pang weapon supplier, hindi lamang sa tradisyonal nating source ng mga kagamitan, hahanapin ang mga supplier, na makapagbigay ng pinakamagandang kagamitan at pinakamaasahang makapagbigay ng suporta, at tuloy-tuloy na suporta sa mga spare parts. Kaya naman, huwag tayong mainip bakit di pa rin napirmahan ang kontrata, dahil mapipirmahan talaga yan ngayong taon. Base sa time frame na nilatag ng DND, kailangan lang talagang masiguro, na nakasulat sa cold print, ang lahat ng mga pinanggako ng Sweden, at masigurong hindi tayo iiwan sa ere, pagkatapos ng warranty period, tulad sa nangyari sa FA-50, na puro verbal lang ang kasunduan.